Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat kahit paminsan ay kailangan mong tiisin ang sakit. Kahit pa paulit-ulit kang masaktan at kahit pa dumating ang araw na malunod ka na sa pait ng katotohanan. Ganyan ang pagmamahal ni Grace kay Rico. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng paulit-ulit na pangako na hindi naman natutupad, pinili niyang manatili. Umaasa siya na balang araw ay magbabago ito. Nababalik ang dating Rico, ang lalaking minahal niya, at ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit minsan, hindi sapat ang pagmamahal para manatili. Minsan, kailangan ding piliin ang sarili at higit sa lahat, kailangang piliin ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ano ka ba naman, Grace? Ito lang mo ipapakain mo sa akin? Malakas na sigaw ang namumutawi sa loob ng maliit na bahay ng mag-asawang sina Grace at Rico. Natatakot man at kinakabahan ay bahagyang lumapit si Grace sa kanyang asawa. Iyan na lang ang kaya kong bilhin, Rico. Hindi ba't nagtitipid tayo? Wala tayong trabaho pareho. Marahan, ngunit naroon sa boses ni Grace ang pilit na pagpapaintindi kay Rico. Sarkastikong tumawa si Rico. Kinuha nito sa plato ang 2 pirasong toyo at walang pakundangang inihagis iyon sa sahig. Iyan lang. Paulit-ulit na lang tayo kumakain ng toyo. Wala ka man lang bang ibang maisip na ipakain sa akin? Galit na galit nitong sigaw. Napalanog si Grace at pilit na pinakalma ang sarili. Rico, pasensya ka na. Alam mo namang wala tayong trabaho. Ginagawa ko ang lahat para may mailaman lang tayo sa tiyan. Aniya at pilit na pinipigilan ang pumumuo ng luha sa kanyang mga mata. Kung talagang ginagawa mong lahat, bakit hindi ka maghanap ng mas maayos na paraan? Hindi yung ganito. Akala mo ba nakakabusog to? Muling sigaw ni Rico at hindi alintana kung gaano kasakit ang mga salita nito para kay Grace. Napayuko na lang si Grace at mahigpit na hinawakan ang laylayan ng kanyang duster. Lasing ka, Rico. Magpahinga ka na. Tugon ni Grace. Lalapitan na sana niya ito upang alalayan, subalit marahas siya nitong itinulak upang mapaupo siya sa sahig. Napangiwi si Grace sa sakit pero hindi siya nagreklamo. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagi na gustong sumigaw. Gusto niyang tanungin kung kailan pa siya natutong tiisin ang ganoong klase ng pagmamahal. Ang hina-hina mo, Grace. Wala kang silbi. Mariing sabi ni Rico bago pabagsak na naupo sa sirasirang upuan. Tahimik na tumayo si Grace at pinulot niya ang tuyo sa sahig at marahang inilapag sa lamesa. Dahan-dahan niyang tinungo ang kanilang maliit na silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Marahan siyang umupo sa tabi ng bata at pinagmasdan ang maamuntong mukha. Dito niya pinakawalan ang kanina niya pang pinipigilang mga luha. Hinaplos niya ang maliit na kamay ng anak at marahan itong hinalikan sa noo. Pasensya ka na, anak. Mahina niyang bulong. Sa labas ng kwarto, narinig niyang muling bumagsak ang isang baso. Alam niyang muli itong magwawala. Mahigpit niyang niyakap ang anak bago pumikit at pinilit niyang makatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang bumangon si Grace at naabutan sa labas ang mga basag na baso. Paniguradong ang kanyang asawang si Rico ang may gawa noon. Napabuntong hininga siya habang dahan-dahang pinulot ang mga bubog gamit ang isang basahang luma na. Sanay na siya sa ganitong umaga. Pagkatapos niyang walisin ang mga bubog, pumasok siya sa bahay at dumiretso sa kusina. Kailangan niyang maghanda ng almusal. Pero sa totoo lang, ang laman lang ng kanilang kusina ay kapareho pa rin ng kahapon. Isang supot ng bigas na paubos na at iilang pirasong toyo. Napalingon siya sa kanilang kwarto kung saan natutulog pa rin si Rico katabi ang kanilang anak na si Teo. Napabuntong hininga si Grace. Alam niyang hindi maaaring puro tuyo na naman ang kanilang almusal, lalo na para sa kanilang anak. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na lalagyan at lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa bahay ni Aling Nena at umaasang matutulungan siya nito kahit sa kaunting pagkain. Aling Nena! Maingat niyang tawag habang kumakatok sa lumang pinto. Ilang sandali lang bumukas yon at bumungad ang mabait na matanda. Aba Grace, ang aga mo naman. Anong kailangan mo, iha? Tanong ni Aling Nena na bakas ang pag-aalala sa mukha. Nag-aalangan man, pilit nang umiti si Grace.
Aling Nena, baka po pwedeng manghiram muna ng ilang pirasong itlog. Wala na po kaming ulam, lalo na para kay Teo. Napatingin si Aling Nena sa manipis na katawan ni Grace at saka tumango. Hey anak, huwag mo nang isipin na utang yan. Sandali lang at kukuha ako. Anito bago bumalik sa loob. Maya-maya pa'y bumalik ito na may dalang 3 itlog at isang gatang na bigas. Heto, idagdag mo na rin itong bigas. Nanginig ang mga labi ni Grace sa pinaghalong hiya at pasasalamat. Maraming salamat po, Aling Nena. Ibabalik ko po agad yung itlog kapag may pambili na kami. Hey anak, huwag mo nang isipin yan. Ang mahalagay may makakain kayo. Mag-iingat ka ha? Malambing na sabi ng matanda. Mahigpit na niyakap ni Grace ang hawak niyang itlog at bigas bago mabilis na nagpaalam. Bumalik siya sa kanilang bahay at nagluto na ng almusal. Habang niluluto ang itlog, narinig niyang mahinang paggalaw mula sa kanilang kwarto. Ilang sandali lang lumabas si Rico, kasunod si Teo na mahigpit ang hawak sa kamay ng ama. Napangiti si Grace nang makita ang kanyang anak. Good morning anak! Malambing niyang bati saka lumuhod upang hagkan ng anak. Good morning mama! Masiglang tugon ni Teo bago naupo sa maliit nilang mesa. Lumapit si Rico sa likuran ni Grace at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ang bango naman yan! Malambing ang tinig nito na tila walang nangyaring sigawan at pananakit kagabi. Habang inihahain ni Grace ang almusal ay masayang umupo si Teo sa tabi ng ama nito. Napansin niyang nakangiti ang kanyang asawa habang sinusubuan ng kanin si Teo. Ang sipag mo naman mahal! Nakangiting sabi ni Rico. Nagising ako sa bango ng itlog at sinangag. Siguradong masarap to. Saglit siyang natigilan bago pinilit ang sarili ng umiti. Wala naman tayong ibang ulam kaya nagluto na lang ako ng itlog. Pasensya na Rico, ito lang ang kaya ko. Mahina niyang tugon habang umiiwas ng tingin. Huwag kang mag-alala mahal. Balang araw, hindi na natin kailangang tipirin ang pagkain natin. Magkakaroon din tayo ng masaganang hapagkainan. Nakangiting sagot ni Rico bago kumuha ng isang piraso ng itlog at inilagay sa plato ni Grace. Kumain ka na rin. Huwag mong ubusin kay Teo ang pagkain. Dagdag pa nito. Oo na, kakain na ako. Sagot ni Grace. Buti pa tong anak natin, laging masaya. Dapat ganyan ka rin mahal. Lagi kang nag-aalala eh. Dapat matuto kang mag-relax. Anito habang tumatawa. May nahanap ka na bang trabaho, Rico? Tanong ni Grace. Ngumiti ito. Ngayong araw ay magtatrabaho ako kay Mang Nestor. Teo, anak, anong gusto mong pasalubong? Turan pa ni Rico. Gusto ko po ng fried chicken. Sagot naman ng batang si Teo. Sige, pangako yan anak. Sabi naman ni Rico. Napatingin si Grace kay Rico at pilit hinahanap sa mukha nito ang senseridad. Huwag mong paasahin ng bata, Rico. Mahina niyang sabi habang inaayos ang pinggan ni Teo. Napakunot noo si Rico. Ano ka ba naman, Grace? Wala pang nangyayari, ganyan ka na agad magsalita. Sinabi ko nga magtatrabaho ako, di ba? Hindi naman sa ganun, Rico. Alam mo naman gusto nang kitang paalalahanan. Malumanay na tugon niya. Magtiwala ka lang dapat sa akin, mahal. Makakabangon din tayo. Tsaka gusto mo rin bang bilhan kita ng kahit na anong gusto mo? Tanong nito at pilit siyang kinikindatan. Umiling si Grace. Huwag na Rico, basta siguraduhin mo lang na may maiuwi kang pagkain para kay Teo. Napatango si Rico bago bumaling sa anak nila na masayang kumakain. Anak, tandaan mo pagdating ni Papa mamaya may fried chicken ka na. Nagniningning ang mga mata ng batang lalaki dahil sa tuwa. Talaga po, Papa? Yay! Napangiti si Grace sa masayang reaksyon ng anak pero may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos nilang kumain, tumayo na si Rico at nagbihis. Lumapit ito kay Grace at hinalikan sa noo. Aalis na ako, mahal. Huwag mo akong masyadong isipin, Napilitan siyang tumango. Pinanood niyang lumabas si Rico at nang wala na ito sa paningin niya, mahigpit niyang niyakap si Teo. Lumipas ang maghapon, abala si Grace sa mga gawain sa bahay, habang si Teo naman masayang naglalaro sa maliit nilang bakuran. Paulit-ulit nitong sinasabi ang tungkol sa fried chicken na ipinangako ng kanyang ama. Mama, excited na ako kumain ng fried chicken mamaya. Masiglang sabi ni Teo habang nilalaro ang luma nitong trumpo. Napangiti si Grace pero sa loob-loob niya may bumabagabag na kaba. Ayaw niyang sirain ang kasiyahan ng kanyang anak pero alam niyang hindi dapat ito masyadong umasa.
Lumubog na ang araw, lumabig na ang hangin. Naghain na si Grace ng hapunan, kanin at sinabuang gulay na ibinigay ni Aling Nena. Lumipas ang 1 oras, 2, 3, pero walang Rico na dumating. Nakita niyang unti-unting nawala ang sigla sa mukha ni Teo habang nakaupo ito sa tabi ng mesa. Nakatitig ang bata sa pinto na para bang hinihintay ang ama na dumating. Ma, nasa na po si Papa? Mahinang tanong ng batang si Teo. Pinilit ni Grace na ngumiti. Baka parating na yun, anak. Nang dumating ang hating gabi, nang tuluyan ang napapikit sa antok si Teo sa mesa at wala pa ring Rico na bumabalik, tuluyang napuno ng lungkot ang puso ni Grace. Dahan-dahan niyang binuhat ang anak at ipinasok niya ito sa kanilang kwarto at parahang hinalikan sa noo. Pasensya ka na, anak. Bulong niya habang pinapahid ang luha na hindi niya napansin na bumagsak na pala sa pisngi niya. Sa labas, narinig niya ang mahinang kaluskos. Narinig niya sa hindi kalayuan ang boses ni Rico. Napahigpit ang hawak ni Grace sa damit niyang gusot na gusot. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sinara ang pinto upang hindi magising si Teo. Pagbukas ng pinto, daluyang bumungad sa kanya ang lasing na si Rico. Grace! Sigaw na tawag ni Rico na dumadagong-dung ang boses sa loob ng maliit nilang tahanan. Anong oras na? Bakit mo sinasara tong pinto? Ano akala mo? Hindi na ako uwi. Sigaw nito. Akala ko hindi ka na nga uuwi. Matipid niyang sagot. Subiklab ang galit sa mukha ni Rico. Ano? Akala mo tinakasan ko na kayo? Grace, isa ka talagang mapagdudang babae. Ikaw nung nasa bahay lang pero ikaw pa tong ang lakas manghusga. Napakuyom ng kamao si Grace. Rico, naghintay ang anak mo ng buong gabi. Umaasa siya na darating ka dalang ipinangako mong fried chicken. Pero anong dumating? Ikaw nalasing at galit na naman. Diyos ko naman, Grace. Isang gabi lang ako nagpasarap sa inuman, ganyan ka na. Dinakma ni Rico ang braso niya at mahigpit siya nitong pinisil. Napangiwi si Grace sa sakit. Anong isang gabi lang, Rico? Halos araw-araw ay palaging ganitong sitwasyon natin sa bahay. Sinasabi mo na magtatrabaho ka pero umiinom ka lang sa mga kumpare mo. Sa halip na magtrabaho para sa pamilya mo, nagawa mo bang unahin ang bisyo mo? Naningkit ang mga mata ni Rico at sa isang iglap, mabilis nitong itinaas ang kamay. Bago pa man makailag si Grace, dumapo ng malakas na sampal sa kanyang pisngi. Namula ang pisngi ni Grace sa tindi ng ginawa nito sa kanya at ramdam niya ang matinding sakit. Ngunit sa ilang taon, nasanay na siya rito. Patuloy niyang pinanghahawakan ang salitang magbabago pa ito. Ngunit hanggang ngayon, walang nagbago. Ayan, dyan ka magaling. Hindi ka pa rin nagbago, Rico. Ano pa bang napala ako sa'yo? Nanlisik ang mga mata ni Rico sa narinig. Ano? Ako pa talagang may kasalanan? Aba, Grace, kung hindi lang sana ako nababatrip sa'yo, hindi ko magagawa to. Mariin itong itinuro ang pisngi niyang namumula sa latay. Mapait na ngumiti si Grace. Ako? Kasalanan ko pa? Ako na nga nagtitiis. Ako nang naghahanap ng paraan para may makain tayo. Ako na nga nag-aalaga sa anak mo habang ikaw ay nasa labas, umiinom at nagpapakasaya. Sabihin mo nga, Rico, ako pa talagang may kasalanan? Napatigil si Rico para bang saglit nitong naisip ang sinabi ni Grace. Ngunit sa halip na bumaba ang pride ay mas lalo pa itong nagalit. Ano bang gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang asawa at ama? Hindi napigilan ni Grace ang mapaklang tumawa. Kung ikaw mismo, Rico, hindi mo na kayang sagutin yan. Ewan ko na lang. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Isang katahimikang tila sumasakal kay Rico dahilan upang muli itong mag-init. Lumapit ito kay Grace at mariing hinawakan ang braso niya ng mas mahigpit kesa kanina. Huwag mo akong minamaliit, Grace. Bulyaw nito. Napangiwi si Grace sa sakit ngunit hindi siya sumigaw. Ayaw niyang magising si Teo. Ayaw niyang makita ng anak nila ang ganoong klase ng eksena. Humikbi siya hindi dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Rico, kundi dahil sa sakit ng realidad na matagal niya ng pilit tinatanggap. Pakawalan mo ko, Rico. Mahina, ngunit matigas niyang sabi. Napatingin si Rico sa kanya at tila nagulat sa tono ng kanyang boses. Ngunit sa halip na sumunod, mas lalo pa nitong hinigpitan ng hawak. Hindi kita pakakawalan, Grace. Tandaan mo yan. Kinabukasan, muling bumalik sa normal ang lahat.
Maagang nagising si Grace upang ipaghanda ng almusal si Teo. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili kahit ramdam pa rin niya ang hapdi ng pasa sa kanyang pisngi. Sinulya pa niyang maliit na salamin sa dingding at napansin ang bahagyang pamumula ng kanyang balat. Napabuntong hininga na lang siya. Bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Saglit siyang natigilan nang makita si Rico na naglalakad papunta sa kanya at bagong ligo ito. Nginitian siya nito na parang walang nangyari kagabi. Good morning, mahal! Anito sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Napapikit si Grace. Hindi niya alam kung dahil ba sa bigat ng nararamdaman niya o dahil sa lungkot na pilit niyang itinatago. Ano bang niluluto mo? Tanong ni Rico sabay halik sa kanyang pisngi. Sa pisnging sinampal nito kagabi. Hindi siya sumagot. Teka, mahal, masama bang pakiramdam mo? Tanong ni Rico na kunwari nag-aalala. Sorry na kagabi ah. Alam mo namang nadala lang ako sa nainom ko. Napakuyom ng kamao si Grace pero pinilit pa rin yung umiti. Halika Rico, kumain ka na. Mahina niyang sagot. Nakangiti si Rico na parang walang ginawang mali. Naupo ito sa harap ng mesa at sinimulang kainin ang pagkaing inihain niya. Samantalang si Grace, tahimik lang na pinagmamasdan ito. Sa mga lumipas na linggo, muling bumalik sa normal ang lahat o kung anuman ang normal sa buhay nilang mag-asawa. Muli niyang nakita ang mabuting asawa na si Rico. Masuyong umuuwi at nagdadala ng kung ano-anong pasalubong para kay Teo. At hindi na bumababad sa inuman kasama ang mga kumpare nito. Subalit muli na naman siyang umasa sa wala. Hindi pa rin nagbago si Rico. Kapag lasing, para itong demonyong nawawala sa sarili at walang awa kung saktan siya ulit. Ngunit kapag hindi ito lasing, tila isa itong anghel sa kanyang harapan na mapagmahal na asawa. At sa kabila ng lahat, patuloy siyang nilalaso ng matatamis nitong mga salita. Isang umaga, hindi na napigilan ni Grace ang sarili at tuluyang kinompronta ang asawa niyang si Rico. Teo, anak, pumasok ka muna sa kwarto, mag-uusap lang kami ng papa mo. Tura ni Grace sa anak na si Teo. Mabilis namang sumunod ang bata at dali-dali itong pumasok sa kwarto. Anong problema, Grace? Tanong ni Rico na kunot noong pinagmamasdan si Grace. Pagod na ako, Rico. Panimula niyang sabi rito. Anong pagod? Nagtataka namang tanong ni Rico. Pagod na ako sa ganitong buhay, Rico. Napaluha si Grace habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Anong ibig mong sabihin? Napaatras si Rico at halatang hindi inaasahan ang diretsahang pagsasalita ng asawa. Hindi ko na kaya, Rico. Hindi ko na kayang magpanggap na ayos lang ang lahat. Hindi ko na kayang maghintay sa'yo gabi-gabi na lasing. At hindi ko na kayang tiisan ang sakit ng mga salita mo. Ng mga kamay mo. Pinahid ng Grace ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Gusto kong mabuhay ng hindi natatakot, Rico. Para sa sarili ko. Para kay Teo. Biglang nagdilim ang mukha ni Rico. Ano yan, Grace? Parang gusto mong sabihin na iiwan mo ako. Hindi agad nakasagot si Grace. Huwag mong sabihin may iba ka na. Mariing tanong ni Rico. Napailing naman si Grace. Wala akong iba, Rico. Pero gusto ko nang lumaya. Tama ng paulit-ulit na pag-asang magbabago ka. Ilang beses ko nang pinaniwalaan yon. Ilang beses ko nang pinatawad ka pero wala, Rico. Wala kang balak magbago. Natahimik si Rico. Ilang saglit lang ay biglang napalitan ng lungkot ang ekspresyon nito. Para bang siya pa ang biktima sa sitwasyon. Ganito ka na ba talaga, Grace? Dati kahit anong mangyari, akong pipiliin mo. Pero ngayon, basta-basta mo na lang akong tatalikuran. Puno ng hinanakit na sabi ni Rico. Napakurap si Grace. Hindi naman sa ganun na Rico, pero... Ano? Dahil lang sa ilang pagkakamali ko, basta mo na lang buburahin lahat ng pinagsamahan natin. Napabuntong hininga si Rico at umiling. Akala ko mahal mo ako, Grace. Akala ko pamilya tayo. Pero heto ka at mas pinili mong sumuko kaysa ayusin ang lahat. Napayuko si Grace at mariing napakapit sa laylayan ng kanyang duster. Rico, pagod na ako. Mahal, kung pagod ka, edi magpahinga tayo. Gagawin ko ang lahat para bumalik tayo sa dati. Magbabago ako. Pangako. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Grace at marahang hinaplos iyon. Hindi kita kayang mawala, Grace. Ikaw lang ang kailangan ko. Muli ay parang binulag si Grace ng matatamis na salita ng kanyang asawa. Parang biglang naglaho ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman niya noong mga nagdaang gabi.
At sa huling pagkakataon, muli niyang pinaniwalaan si Rico. Muli niyang pinili ang pagmamahal kaysa sa katotohanan. Samantala, si Rico naman ay muling pinatunayan ang pagiging isang tusong manipulator at gaslighter. Dahil sa kabila ng lahat ay nagawa niya na namang paikutin ang kanyang asawang si Grace. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumigat ang buhay nilang magpamilya. Wala nang pagkain sa hapag at wala nang perang pambili ng bigas. Sa kabila ng hirap at pagod, pilit na gumagawa ng paraan si Grace para lang maitawid ang pamilya sa gutom. Kahit hindi sanay sa mabibigat na gawain ay natuto siyang maglaban ng damit ng iba, magtinda ng kakanin sa kanto, at kahit minsan ay maglako ng gulay sa palengke kapalit ng kaunting barya. Ngunit kahit anong pagsisikap niya, hindi pa rin sapat. Sa gitna ng paghihirap ni Grace ay kinausap siya ni Aling Nena, ang mabait na matandang kapitbahay na palaging tumutulong sa kanya. "Grace, alam kong hirap na hirap ka na." Anito habang inilalapag ang isang mangkok ng sopas sa kanilang hapagkainan. "Ang anak kong si Joel na naroon sa abroad, kailangan nila ng isa pang kasambahay sa bahay ng amo niya. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan mo at handa siyang tumulong. Malaki ang sahod doon at paniguradong magiging maayos ang buhay ninyo." Napatingin si Grace kay Aling Nena at hindi alam kung anong sasabihin. "Malaking oportunidad po ito para sa aking pamilya, Aling Nena. Pero kasi 4 na taon pa lang naman ang anak kong si Teo. Pag umalis po ako ay paano na siya?" Hindi naman kailangan na ikaw ang pumunta, Grace. Bakit hindi mo pagtrabahuhin doon si Rico?" Suhestyon ni Aling Nena. "Basta sabihan mo lang ako kapag nakapagdesisyon ka na." Nang gabing yon, maingat niyang sinabi kay Rico ang tungkol sa alok. "Rico, may sinabi si Aling Nena kanina." Panimula ni Grace habang inilalapag ang hiniram na plato mula sa kapitbahay. Tinignan siya ni Rico at halatang walang interes. Ano na namang problema mo? Huminga ng malalim si Grace bago nagpatuloy. May inaalok siyang trabaho sa abroad. Ang anak niyang si Joel ay may alam na bakanting posisyon para sa isang kasambahay. Baka gusto mong subukan. Saglit na natahimik si Rico. Napakunot ang noo nito bago napangisi ng mapait. Ako? Magtatrabaho sa abroad bilang kasambahay? Bakit hindi? Malaking bagay yun, Rico. Magkakaroon tayo ng mas maayos na buhay. Sambit ni Grace at pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Napangisi si Rico at umiiling-iling. Ikaw na lang ang umalis, Grace. Napakunot ang noo niya. Ako? Oo! Sagot na Rico saka tumayo at tumawid patungo sa kanya. Masanay ka sa mga gawaing bahay. Mas madali kang matatanggap sa ganong trabaho. Saka isipin mo, Grace, hindi mo naman kayang mapagtagpi-tagpi ang panggastos natin dito, hindi ba? Napalunok si Grace. Totoo ang sinabi ni Rico. Kahit anong kayod niya, hindi pa rin sapat. Kung aalis ka, malaking perang may papadala mo. Hindi na tayo magugutom. At si Teo, ako nang mag-aalaga sa kanya. Dagdag pa ni Rico, sabay haplos sa kanyang buhok. Napatingin si Grace sa asawa. Sa tingin nito, sa paraan ng pagsasalita, para bang tama lang ang sinasabi nito, na para bang siya na lang talaga ang dapat na umalis at magtrabaho. Pero Rico, paano kayo ni Teo? Anong paano? Siyempre, alagaan ko siya. Ako ang tatay niya. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Grace? Anito at kunwaring nasakta ng pride. Muling napalunok si Grace. Hindi naman sa ganon. Ano? Hindi ba para naman sa kabubuti nating lahat ito? Kung mahal mo kami ni Teo, magpapakatatag ka. Magsasakripisyo ka. Muling natigilan si Grace. Mahal niya si Teo. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Para kay Teo, Grace. Bulong pa ni Rico. Sa mga sumunod na buwan ay tinulungan ni Aling Nena si Grace sa pag-aayos ng mga kinakailangang papeles para sa pag-abroad. Dinala siya nito sa isang maasahang ahensya na siyang magpoproseso ng kanyang aplikasyon bilang kasambahay sa ibang bansa. "Sigurado ka na ba talaga dito, Grace?" Tanong ni Aling Nena habang hawak ng isang folder ng mga dokumentong kailangang ipasa. Pinilit ni Grace ang isang tipid ng ngiti. "Para kay Teo ay handa akong gawin ito. Mula sa pagkuha ng passport, medical examination at pagsasanay para sa kanyang trabaho, tiniis ni Grace ang lahat ng pagod. Kahit mahirap ay hindi siya nagreklamo. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang kinabukasan ng kanyang anak.
Dumating ang araw ng kanyang flight. Sa airport ay mahigpit niyang niyakap si Teo na doon ay umiiyak at ayaw siyang pakawalan. Mama, huwag kang umalis. Hikbi ng bata. Napapikit si Grace at pinipigil ang sariling umiyak. Anak, sandali lang to. Magpapadala si mama ng maraming pagkain para sa'yo. Magiging mabait ka kay papa ha? Tumango si Teo ngunit hindi pa rin ito bumibitiw sa kanya. Grace, oras na. Mahinang paalala ng tauhan ng agency na sumama sa kanya sa airport. Huminga ng malalim si Grace, hinalikan niya sa noo ang anak at dahan-dahang bumitaw. Huling sulyap niya kay Teo bago siya pumasok sa departure area ay ang maliit nitong kamay na nakalahad na para bang pilit siyang inaabot. Pagkarating ni Grace sa ibang bansa, agad siyang sinalubong ng isang pamilyar na mukha. Si Joel, ang anak ni Aling Nena. Ikaw siguro si Grace. Bati nito habang inaabot ang kanyang maleta. Ako si Joel. Maligayang pagdating. Napabuntong hininga si Grace. Pakiramdam niya ay biglang lumuwag ang bigat na dinadala. Sa wakas, nakarating na siya. Maraming salamat, Joel. Kung hindi dahil sa'yo at kay Aling Nena, hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Mahina ngunit taus-pusong sabi niya rito. Ngumiti si Joel at tinapik siya sa balikat. Walang anuman. Ang mahalaga ay nandito ka na. Huwag kang mag-alala dahil mababait naman ang amo ko. Basta masipag ka ay magiging maayos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, naranasan ni Grace ang matinding hirap sa pagtatrabaho bilang kasambahay sa ibang bansa. Araw-araw siyang naglilinis, naglalaba at nagluluto mula umaga hanggang gabi. Minsan ay halos hindi na siya nakakakain ng maayos dahil sa dami ng gawain. Sa kabila ng pagod at lungkot, tinitiis niya ang lahat alang-alang sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang gabi, nang makahanap siya ng pagkakataon ay agad siyang tumawag kay Rico sa Pilipinas. Matagal bago ito sumagot at nang marinig niya ang boses ng asawa, parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Rico? Mahina niyang tawag. Oh, Grace, bakit ka napatawag? Malamig nitong sagot. Kumusta kayo ni Teo? Kumain na ba siya? Nasaan siya? Sandaling natahimik si Rico bago ulit sumagot. Tulog na. Huwag kang mag-alala, maayos naman kami rito. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Napangiti si Grace kahit pagod na pagod. Mahirap, Rico, sobrang hirap. Pero kinakaya ko para sa inyo ni Teo. Namimiss ko na kayo. Sige Grace, may gagawin pa ako. Tawag ka na lang ulit sa susunod. Sagot lang ni Rico na tila walang gana. Bago pa siya makapagsalita ay pinutol na nito ang tawag. Natigilan si Grace at hindi makapaniwala sa malamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Napalunok siya at pinipigilang bumagsak ang luha. Dinala niya ang kamay sa dibdib at pilit kinakalma ang sarili. Para kay Teo, para sa kinabukasan niya, bulong niya na lang. Sa wakas, matapos ang isang buwan ng matinding pagod at sakripisyo, natanggap na rin ni Grace ang kanyang unang sahod. Nang makita niyang halaga sa kanyang kamay, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa wakas, may maipapadala na siya para sa kanyang pamilya. Agad siyang nagtungo sa remittance center at ipinadala ang halos buong sahod niya kay Rico. Pagkatapos niyang magpadala, napansin ni Joel ang pamumugto ng kanyang mga mata. Pinadala mo na? Tanong nito habang iniabot sa kanyang isang lata ng malamig na soft drink. Tumango si Grace at pilit na ngumiti. Oo, lahat ng sahod ko para sa aking pamilya. Napailing si Joel. Grace, naiintindihan ko ang gusto mong gawin para sa anak mo. Pero dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Hindi habang buhay ay may magpapautang sa'yo kapag nagipit ka. Mag-ipon ka rin. Hindi nakasagot si Grace. Ang tanging nasa isipan niya lang ay ang anak niyang si Teo. Napansin ni Joel ang pag-aalinlangan ni Grace kaya mas lalong lumalim ang tono ng boses niya. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo sila. Pero alalahanin mo rin ang sarili mo. Para sa pang lahat ng sakripisyong to kung sa huli uuwi ka nang wala rin namang natira sa'yo. Napayuko si Grace at pinipilit intindihin ang payo ni Joel. Sige, sa susunod magtitira ako ng kahit kaunti. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Joel. Mabuti kasi sa mundong to Grace, hindi lang puso ang kailangang gamitin. Dapat matuto ka rin magtira para sa sarili mo. Sa mga sumunod na buwan, sinunod ni Grace ang payo ni Joel. Unti-unti siyang nagtira ng kaunting halaga mula sa kanyang sahod. Noong una ay mahirap para sa kanya na hindi ipadala ang lahat sa mag-ama. Lalo na't palagi may sinasabi si Rico na kakulangan sa gastusin.
Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang timbangin ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya at ang pangangailangan niya para sa hinaharap. Sa loob ng 3 taon, nagtiis si Grace sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kinaya niya ang lahat, ang pagod, lungkot at pangungulila sa anak. Mabuti na lang at naroon si Joel bilang kanyang sandalan. Si Joel, ang anak ni Aling Nena, ang tumulong sa kanya mula sa proseso ng kanyang mga papeles hanggang sa makapag-adjust sa bagong buhay sa ibang bansa. Magkaedad lang sila at dahil sa pagiging magkasama nila sa hirap at ginhawa, naging malapit sila sa isa't isa. Grace, kumain ka na ba? Tanong ni Joel habang nakaupo sila sa malit na balkonahe at parehong pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Oo, pero parang hindi ko pa rin ramdam yung gutom. Sagot ni Grace at mahinang tumawa. Aba, gusto mo yatang ilibre kita ng ramen ah. Nako, biniro mo pa ako ah. Dapat ako na lang ang manlibre sa'yo. Ako na nga itong may utang sa'yo sa lahat ng tulong mo. Nako Grace, huwag mo na nga akong pasalamatan ng ganyan. Ang totoo, hinahangaan nga kita eh. Seryosong sabi ni Joel. Napatingin naman si Grace sa binata. Bakit naman? Kasi sa dami ng pinagdaanan mo, hindi ka sumuko. Kahit ang bigat-bigatan ng buhay mo dati, pinili mong lumaban. Hindi lahat ng tao ay may tapang kagaya mo. Napalunok si Grace, hindi niya inaasahang marinig iyon mula kay Joel. Salamat. Mahina niyang tugon. Alam mo Grace, nag-aalangan si Joel pero itinuloy pa rin. 3 taon na tayong magkasama dito. Pero hanggang ngayon, binibitbit mo pa rin lahat ng bigat na iniwan ni Rico sa buhay mo. Kailan mo ba siya bibitiwan? Natigilan si Grace. Matagal niyang pinag-iisipan ang tanong na yon. Tinitigan niya si Joel, ang lalaking laging nariyan sa tabi niya na hindi siya iniwan sa kabila ng lahat. May mga bagay na dapat nang bitiwan, Grace. Mahina ngunit matigas na sabi ni Joel. At may mga taong mas karapat-dapat sa pagmamahal mo. Napakunot noon naman siya. Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Joel ngunit halata sa mga mata nito ang kaba. Ibig kong sabihin, may mga lalaking mas deserving para sa'yo. Mas kaya kang pahalagahan, mas kaya kang ipaglaban. Napatingin si Grace kay Joel. Unti-unting nauunawaan ang nais iparating ng binata. Joel, mas lalong lumalim ang tingin ni Joel sa kanya. Grace, 3 taon na kitang kasama. Alam ko ang sakit ng pinagdadaanan mo. Alam ko kung paano ka nasaktan. Kung paano mo binigay ang lahat mo sa isang taong hindi ka pinahalagahan. Pero gusto kong malaman mo na may isang lalaki dyan na handang ituwid ang lahat ng pagkakamali ni Rico sa'yo. May isang lalaki dyan na handang mahalin ka ng buo, nang walang pagdadalawang isip. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Grace. Sino? Bulong niya kahit may ideya na siya sa isasagot nito. Napangiti si Joel at marahang inabot ang kanyang kamay. Sino pa ba, Grace? Napalunok si Grace at hindi siya makapagsalita. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Grace kay Joel. Subalit mali iyon lalo pat mayroon siyang pamilya na nasa Pilipinas. Ngunit sa 3 taon na kasama niya si Joel sa ibang bansa, ay doon niya napagtanto ang tunay na halaga ng respeto, pagmamahal at pag-aalaga. Mga bagay na hindi niya lubusang naramdaman sa asawa niyang si Rico. Hanggang sa dumating ang araw na nakaipon na si Grace ng sapat para makauwi sa Pilipinas. Kasabay niyang umuwi si Joel na napagpasyahang tapusin na rin ang kontrata sa trabaho. Pagdating nila sa Pilipinas, ang unang tinungo ni na Grace at Joel ay ang bahay ni Aling Nena. Pagkarating nila roon, agad silang sinalubong ng matanda na hindi maitago ang lungkot sa mga mata. Nay, nandito na po ako. Kasama ko po si Grace. Bungad ni Joel at niyakap ang nanay na si Aling Nena. Narito ka na, Joel. Ilang taon na rin mula nung umalis ka, anak. Tugon naman ni Aling Nena. Grace, anak, ikaw rin. Mahigpit na niyakap ni Aling Nena si Grace na tila ba may kung anong bigat sa puso nito na hindi masabi sa kanya. Salamat po, Aling Nena. Kung hindi dahil sa inyo at kay Joel ay hindi ko alam kung paano ko kinaya ang lahat. Mahinang sagot ni Grace. Matapos ang kaunting kwentuhan at pahinga ay nagpaalam na si Grace upang puntahan si Teo sa bahay nila ni Rico. Aling Nena, pupuntahan ko na po si Teo. Nanginginig ang boses niya sa pinaghalong kaba at pananabik. Sasamahan na kita, Grace. Tura naman ni Joel. Pero tumanggi siya. Huwag na, Joel, baka kung ano pang isipin ni Rico kapag nakita niyang magkasama tayo.
Aalis na sana siya nang biglang hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay. Mahigpit yon at halos nanginginig ang kamay nito at hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Huwag ka na munang pumunta roon, Grace. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Bakit po? Gusto ko nang makita ang anak ko. Si Rico. Anito. Ano hong nangyari? May bahid ng pangamba sa tinig ni Grace. Napabuntong hininga si Aling Nena bago nagsalita. Wala akong karapatan para magsalita, Grace. Pero itinuturing na kita bilang isang anak. Grace, may dapat kang malaman. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Grace. Ano po yon? Napalunok si Aling Nena bago nagsalita. Si Rico, may iba na siyang kinakasama. Parang biglang tumigil ang mundo ni Grace. Nanlambot ang kanyang mga binti dahil sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig ang kanyang tinig. Dahan-dahang umiling si Aling Nena. Matagal na. Simula nang umalis ka pa lang papunta sa ibang bansa. Parang binagsakan ng mundo si Grace. Hindi siya makahinga at hindi siya makapagsalita. Lahat ng pinadala mong pera ay hindi lang kay Teo na pupunta. Mahinang dagdag ng matanda. Pati sa babae niya. Napaluhod si Grace sa sahig para siyang tinusok ng libu-libong karayom sa dibdib. Ang 3 taong paghihirap niya sa ibang bansa, ang mga gabing umiiyak siya sa pagod at pangungulila. Nanginginig si Grace habang pilit niyang tinatanggap ang katotohanan na sinabi ni Aling Nena. Para siyang dinurog at piniga ang puso hanggang sa wala nang natira. 3 taon siyang nagsakripisyo sa ibang bansa at tiniis ang lahat ng hirap para sa pamilya niya. Pero lolokohin lang pala siya ni Rico. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo, kung paano siya naglakad papalayo sa bahay ni Aling Nena. Ang alam niya lang, gusto niyang makita ang anak niya. Gusto niyang makita si Teo. Grace, saan ka pupunta? Tawag ni Joel pero hindi siya lumingon. Hindi niya na inalintana ang pagpigil ni Aling Nena. Hindi niya na inisip ang maaaring mangyari. Ang gusto niya lang, makita ang anak niya. Mayakap ito at matiyak na kahit papaano ay maayos ang kalagayan nito. Sa bawat hakbang niya papalapit sa bahay na iniwan niya 3 taon ang nakakalipas, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sa isip niya ay maaaring lumabas lang si Teo mula sa bahay. Tatakbo papunta sa kanya at yayakapin siya ng mahigpit. Yon ang pinanghahawakan niyang pag-asa. At nang makarating siya sa tapat ng gate, tumigil ang lahat sa paligid niya. Dahil naroon nga si Teo, 3 taon na siyang hindi nakikita, pero sa isang tingin lang, alam niyang anak niya iyon. Tumangkad na ito ngunit hindi pa rin nawalang inosenteng mukha. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumaki ang mga mata ni Teo sa pagkagulat. Mama? Mahinang usal ng bata. Parang gusto niyang tumakbo papunta dito, yakapin ito ng mahigpit. Pero bago pa siya makagalaw, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Teo, halika nga rito sa loob. Napalingon siya at doon niya nakita si Rico na nakatayo sa pintuan kasamang isang babaeng hindi niya kilala. Magkadikit ang mga katawan nila at nakangiti ang babae habang nakahawak sa braso ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Rico nang tuluyang makita si Grace sa harapan niya. Para itong nakakita ng multo at kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Anong ginagawa mo rito? Nakauwi ka na pala, Grace. Wika ni Rico. Nanginginig siya sa pinaghalong galit, sakit at panloloko. Para siyang sasabog. Lahat ng tiniis niya, lahat ng sakripisyong ginawa niya at lahat ng sakit na pinasa niya, lahat ng yon, nauwi lang sa ganito? Anong ginagawa ko rito? Iyan lang ang itatanong mo sa akin pagkatapos ng lahat? Paulit-ulit niyang binigkas ang tanong ni Rico at tinawanan niya yon sa pagitan ng paghikbi. Napaatras si Rico. Kita niya ang puot sa mga mata ni Grace. Isang galit na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Tinatanong mo kung anong ginagawa ko rito? Nandito ako dahil bumalik ako sa pamilya ko, Rico. Bumalik ako para sa inyong dalawa ni Teo. Napakapit si Teo sa laylayan ng kanyang damit at tila naguguluhan sa mga nangyayari. Mama, napatingin si Grace sa anak niya at mas lalo siyang nanlumo. Hindi niya dapat pinapakita kay Teo ang ganitong eksena pero paano niya pipigilan ang sarili kung unti-unting bumubuhos ang lahat ng sakit sa loob niya. 3 taon, Rico! Mahina niyang sabi pero dama ang bigat ng kanyang emosyon. 3
3 taon ako nagpakahirap sa ibang bansa. 3 taon kong tiniis ang lungkot, ang pagod at ang pangungulila para lang sa atin. Para sa pamilya natin. Alam mo bang bawat sahod ko, halos lahat ipadala ko na sa'yo. Hindi nakaimik si Rico. Napayok ang babae sa tabi nito. Kahit kailan hindi kita iniwan. Kahit kailan ikaw ang pinili ko. Bumagsak ang mga balikat niya sa labis na paghihinayang. Lahat ng tao pinigilan ako noon. Sinabi nilang wala kang mararating, na wala kang kwenta. Pero ano ginawa ko? Pinaglaban kita. Kahit ang sarili kong magulang sinuway ko para sa'yo. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Teo at tila yun na lang ang natitirang lakas niya. Pero anong sinukli mo sa akin, Rico? Ano? Nanatili itong tahimik. Sa halip, ang babae ang nagsalita. Hindi mo kailangan gawin to dito, ate. Mag-usap kayo ni Rico sa ibang lugar. Huwag kang gumawa ng eksena dito sa harap ng anak mo. Sabat nito na halatang naiinis. Lalong nanikip ang dibdib ni Grace. Ikaw? Ikaw pa ang may ganang magsalita? Ikaw ang pumatol sa isang lalaking may asawa na. Tapos ikaw pa ang may ganang itaboy ako? Lalo pang lumalim ang katahimikan. Ang tanging naririnig lang ay ang mabilis na paghinga ni Grace at ang mahinang pag-iyak ni Teo. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya inakala na ganito ang sasalubong sa kanya. Ayoko na, Rico. Mahina, ngunit maring binitiwan ni Grace ang mga salitang yon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyon na gustong sumabog mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Grace, hindi mo naiintindihan. Hindi na kailangan ng paliwanag, Rico. Putol niya sa mga sasabihin nito. Ano bang paliwanag ang gusto mong sabihin? Na nagkamali ka? Na hindi mo sinasadya? Na ako ang dahilan kaya mo nagawa to? Ganyan ba? Hindi mo na mapapaikot ang ulo ko, Rico. Tama na sa pagmamanipula at panggagaslight mo sa akin. Napalunok si Rico at hindi makasagot. Sa tagal nating magkasama, Rico, sa tagal kong ipinaglaban ka, isang beses mo man lang ba akong ipinaglaban? Napapikit siya at humugot ng malalim na hininga. Tiningnan niya ang anak niyang si Teo na ngayon ay nakayakap na sa kanyang binti at umiiyak na rin. Nasasaktan ng anak niya at hindi niya hahayaang mas lumala pa ito. Huwag kang mag-alala, Rico. Hindi na kita pipilitin. Hindi ko na ipaglalaban ng isang tao na ni minsan ay hindi naman ako pinili. Nanigas si Rico sa kanyang sinabi. Hindi mo na ako magagamit pa. Hindi mo na ako magagawang tanga. Dahil mula ngayon, pipiliin ko ng sarili ko. Lumuhod siya sa harap ni Teo at maingat na pinahid ang luha ng anak. Tara na, anak. Uuwi na tayo. Grace, hindi mo siya pwedeng kunin. Anak ko rin siya. Sigaw ni Rico. Oo, anak mo siya pero ikaw ang unang lumimot sa kanya. Bulyaw ni Grace. 3 taon akong nagpakahirap para sa kanya pero anong ginawa mo? Imbes na alagaan siya, pinagpalit mo kami. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Rico? Sino sa atin ang tunay na magulang ni Teo? Hindi na nakapagsalita si Rico at walang maisagot. Tama na. Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa likuran nila. Lumingon si Grace at nakita niya si Joel na nakatayo roon at matalim ang tingin kay Rico. Umalis na tayo, Grace. Mahinang sabi ni Joel. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa isang taong ni minsan ay hindi ka pinahalagahan. Nangingilid ang luha ni Grace ngunit tumango siya. Hinawakan niya ang kamay ni Teo at muling tumayo. Paalam, Rico. Mahina niyang bulong bago tuluyang tumalikod. Habang papalayo siya sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, naramdaman ni Grace ang pagluwag sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, para siyang nakalaya sa pagkakakulong. Nang tuluyang makaalis mula sa dating bahay, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Grace. Napatingin siya kay Teo na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Napakatagal niyang pinangarap na makapiling muli ang kanyang anak. Sa loob ng mga oras na yon, napagtanto niyang isang bagay, na sobra siyang nagmahal, sobra siyang nagtiwala kay Rico noon kahit na wala naman itong ginawa kundi saktan siya at gawing tanga. Naalala niya ang mga paninindigan ng kanyang ina't ama, ang paulit-ulit nilang pagsasabi na hindi tama ang desisyon niya na piliin si Rico. All this time, niloloko ko lang palang sarili ko. Mahinang bulong ni Grace sa sarili habang tinatanaw ang langit. Grace, tawag ni Joel.
Napatingin siya rito, tahimik na naglakad si Joel papalapit sa kanya, saka maingat na hinawakan ang kanyang balikat. Handa akong maging ama para kay Teo. Napasinghap si Grace, hindi niya inaasahan ang diretsahang mga salitang iyon mula kay Joel. Napayuko siya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Masama bang bigyan ng pagkakataon ang sarili niyang lumigaya? Alam kong nagdadalawang isip ka pa, Grace, at hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Handa akong mahalin si Teo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi kita bibiguin. Dagdag pa nito. Hindi nakapagsalita si Grace. Kailan ba siya pinili ni Rico ng ganito? Ilang saglit pang lumipas bago siya marahang tumango. Joel, handa akong subukan. Kita niya ang gulat sa mukha ni Joel, pero napalitan yon ng labis na saya. Hindi na siya nagsalita pa. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang yakapin siya nito. Yakap na matagal niya nang hinahanap sa maling tao. Sa loob ng 3 taon, si Joel ang naging sandigan ni Grace. Sa bawat pagod na araw ng trabaho, siya ang laging nagpapalakas ng loob niya. Sa bawat lungkot na nararamdaman niya tuwing naiisip si Teo, si Joel ang laging nariyan para ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hindi man nila agad binigyan ng pangalan ang namumuong damdamin sa pagitan nila, ramdam nilang may kakaibang koneksyon silang dalawa. Isang bagay na hindi na kailangan pang ipaliwanag kung bakit madali na lang para kay Grace na tanggapin si Joel sa buhay niya. Isang buwan ang lumipas at sa loob ng buwan na yon ay tuluyang nagbago ang buhay ni Grace at ang anak na si Teo kasama si Joel. Nagkaroon sila ng maayos na buhay at pamilya na hindi niya kailanman naranasan kay Rico. Habang magkasamang nagpapahinga sina Grace at Joel kasama ang anak na si Teo sa bahay ni Aling Nena, biglang may malakas na pagkatok sa gate. Napatingin silang dalawa at kapwa nagtataka kung sino ang maaring dumalaw ng ganoong oras. Ano yon? Tanong ni Grace at agad na kinabahan. Titingnan ko, sagot ni Joel habang tumayo at lumapit sa pinto. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan ay muling yumanig ang malakas na katok, kasabay ng isang pamilyar na boses na sumisigaw mula sa labas. Grace, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo, please. Nanlaki ang mga mata ni Grace nang marinig ang boses na yon. Hindi niya na kailangang makita kung sino. Si Rico. Mama, si Papa po ba yon? Tanong ni Teo. Huwag kang mag-alala anak, akong bahala, sambit ni Grace. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang gusgusin at lasing na si Rico. Magulo ang buhok at may pasapa sa mukha. Grace, pakiusap, bumalik ka na sa akin. Nagkamali ako. Halos maiyak nitong sabi nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Walang emosyon na tanong ni Grace. Napahagulgol si Rico at napaluhod sa harap niya. Iniwan na ako ni Maylene. Akala ko mahal niya ako, Grace. Pero pera mo lang palang gusto niya. Umalis siya nang naubos ang lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. Wala ka na. Grace, pakiusap, bumalik ka na sa akin. Humakbang si Rico palapit kay Teo ngunit agad siyang hinarangan ni Joel. Layuan mo siya. Malamig na sabi ni Joel. Tiningnan ni Rico si Joel na punong-puno ng puot ang mga mata. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na bumalik sa akin si Grace. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Napailing si Joel. Ikaw ang sumira sa pamilya mo, Rico. Hindi mo alam kung paano pahalagahan ng taong nagmamahal sa'yo ng sobra-sobra. Tumayo si Grace at tiningnan si Rico ng diretso sa mga mata. Hindi na siya naawa rito. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit na nararamdaman ko noon, Rico. Pero alam mo kung anong pinagkaiba natin? Ako bumangon ako. Ikaw, nilamon ka ng sarili mong kasakiman. Nag-angat ng tingin si Rico. Makikita sa mukha nito ang desperasyon. Grace, mahal pa rin kita. Patawarin mo na ako. Babawi ako sa inyo ni Teo. Hayaan mong itama ko ang lahat. Tumiim ang bagang ni Grace. Marahang umiling. Matagal ako naghintay na matauhan ka, Rico. Matagal ako naghintay na makita mo ang halaga ko. Pero ngayong kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Ngayong may taong tunay na nagmamahal sa akin at sa anak ko, hindi ko na babalikan ng isang buhay na puno ng sakit. Hinawakan ni Grace ang kamay ni Teo at tumingin kay Joel na nakatayo sa tabi niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya bago tuluyang lumingon pabalik kay Rico. Huwag mo na akong hanapin, Rico, dahil sa pagkakataong to ay ako na ang pipili ng tamang tao. Ilang taon ang lumipas at unti-unting bumuo ng bagong buhay si Grace kasama sina Joel at Teo. Hindi naging madali ang lahat ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pagmamahala nila. Si Joel ang naging haligi ng kanilang pamilya.
Isang lalaking hindi lang minahal si Grace kundi tinanggap din si Theo bilang tunay na anak. Si Aling Nena na matagal nang naging gabay ni Grace ay lubos ang kasiyahan sa bagong pamilya ng anak. Tanggap at buo ang suporta niya sa pagmamahalan ni na Joel at Grace. Sa wakas, natagpuan ni Grace ang tahimik at tunay na pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng pagmamakaawa, kundi kusa at buong pusong ibinibigay. Ang kwentong ito ay patunay na ang pagmamahal hindi dapat ipaglaban kung ito ay isa lamang ilusyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakasakal, hindi mapanakit at hindi kailangang ipagsumamo. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ay ang piliin ng sarili. Ang piliin ng taong kayang ipaglaban ka at iparamdam sa iyo ang tunay na halaga ng pagmamahal. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.